Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Juan Carlos C. Solis. At ito ang kasaysayan ng Pilipinas. Nagsimula ang kasaysayan ng Pilipinas nang dumating ang mga sinaunang tao sa Pilipinas sa pamamagitan ng mga tulay na lupa. 67,000 taon na ang nakakalipas. Ang unang tala na pagbisita na mula sa kanluran ay ang pagdating ni Ferdinand Magellan sa pulo ng Humunhun sa timog silangan ng Samar noong ika-16 Marso 1521. Nagtayo ng mga permanenteng paninirahan sa Cebu kasabay ng ekspedisyon ni Miguel Lopez de Legazpi noong 1565 at marami pang mga paninirahan ang itinatag pahilaga hanggat sa maabot ng mga kolonyalista ang look ng Maynila sa pulo ng Luzon. Nagtatag ng isang lungsod sa Maynila at dito nagsimula ang panahon ng kolonisasyon ng Espanya na nagtagal ng mahigit 3 siglo. Nagsimula ang revolusyon laban sa Espanya noong Abril ng 1876 na pagkaraan ng 2 taon ay humantong sa proklamasyon ng kalayaan at pagtatatag ng unang Republika ng Pilipinas, ngunit ang kasunduan sa Paris na naganap sa katapusan ng digmaang Espanyol-Amerikano ay naglipat ng pamamahala sa Pilipinas sa Estados Unidos. Nagsimula ang kolonyal na pamamahala ng Estados Unidos sa Pilipinas noong Disyembre ng 1879 kasama ang limitadong lokal na pamahalaang noong 1905. Ang bahagyang pagsasarili ay iginawad noong 1935 bilang paghahanda sa isang ganap na kalayaan mula sa Estados Unidos noong 1945. Ngunit ang 10 taong transisyon mula sa Commonwealth patungo sa isang soberanyang bansa ay naaantala dahil sa pagsakop ng Hapon sa Pilipinas noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Pagkatapos ay natalo ang mga Hapones noong 1945 at ang muling pagbabalik ng mga sundalong Pilipino at Amerikano para sa kumpanya ng pagpapalaya sa Pilipinas mula 1945 hanggang 1945. Kaya ang ganap na kalayaan ay iginawad lamang sa Pilipinas noong Hulyo 1946. Munlad ang ekonomiya ng Pilipinas noong dekada 1950 at 1960. Ngunit nagkaroon ng kaguluhan noong mga huling taon ng dekada 1960 at mga unang taon ng dekada 1970 laban sa mapang-aping diktadura ni Pangulong Ferdinand Marcos na nagpahayag ng batas militar noong 1972. Dahil sa malapit na relasyon ng Pangulo ng Estados Unidos na si Ronald Reagan kay Pangulong Marcos, sinuportahan pa rin siya ng Estados Unidos kahit na kilala ang kanyang administrasyon sa malawakang katiwalian at pang-aabuso sa mga tao. Ang mapayapang revolusyon sa EDSA noong 1986 ang nagpatalsik kay Marcos na tumakas sa Hawaii lulan
ng isang helicopter na pag-aari ng militar ng Estados Unidos, kung saan siya nanatili hanggang sa siya'y mamatay at nagbalik ng demokrasya sa bansa. Ngunit nang nagsimula ang panahong iyon, nagkaroon ng hindi pagkaunawaan sa politika at tumina ang ekonomiya ng bansa. Salamat sa studoku.com sa impormasyon.